Hello guys, dito ako ngayon para i-testing tong New Balance Aero. Yan. So, ang specs niya, yung Fresh Foam X, yung gamit nilang foam, malambot, saka ito may toe protect siya, saka yan, makapal yung foam niya dito, siguro comfortable to. Yan. Tapos isa pang specs niya, Vibram. Tapos sabi dual density daw, pero ayan, titignan ko, pero naninibago na ako sa pag sinabing dual density, pero feel ko nga ito mas malambot sa taas kaysa sa baba. Ayan, na-feel ko ang galing. Hindi mo nakita yung niya, hindi kita yung parang isa lang siya, hindi katulad nito, ito, ayan, mas malambot dito, mas matigas dito. Ayan, parang kasi ito purpose ito, parang lumalakad ka lang, mapifeel mo agad yung lambot. Yun, yung ganito kasing mas matigas na foam, siya, mas stable lang siya. Kasi kagaya ng may sapatos isa na sobrang lambot lang niya talaga. Pag lakad napakasarap niya, pero pag takbo ka na, parang marshmallow siya, gumaganon na yung mahinig, ganon. Parang kulang sa support. Pero ito yan, ito yung sample ng mga ito yung yung sabihin dual density. Ayan, to parang ito mas matigas to, pero dito mas malambot. Ayan, ito matagal din dual density nung matagal na tong sapatos na to ganyan. Pero ngayon bago na yung design ng dual density. Ito pa yung dual density na sample. Pero ito maganda tong dual density nito kasi sobrang lambot niya ito bago dito. Kasi pag kunwari tumalong ka or tumakbo ka, mas malakas na yung siguro parang triple yung bigat na yung impact, siyempre sasagad yung malambot na foam, tapos magagamit na yung mas matigas na foam, ma-absorb niya yung shock. Ayan, so lalakad ko yan, ilakad ko sa testing ko anong feeling ng nung Aero na to. Yan, hindi ko alam kanina yung titignan ko ng pronounce yung Aero, kala ko yung pala ibig sabihin nun iron, sa Spanish. Parang Spanish yun nakita ko. Aero, yan yung Aero na parang bubong, Aero, iron, kaya madali lang pala siyang i-pronounce, Aero. So sige, kita ulit tayo, gagamitin ko siya, pakita ko. May natin tandaan yung harap. So guys, ito na, tinetesting na natin, tinetesting na natin, ayun, okay siya, stress ko sa paa. Ayan, kaya natin itakbo. Maganda yung yung response niya.
Ayan. Sarap siyang isuot. Sarap. Kaya katitin ako. Saka makapit siya. Yan. Alam nyo, gustong gusto ko yung yung Vibram. Pagka running shoes. Kunwari konti lang naman ng sapatos mo. Kunwari bibili ka lang ng panggamit mo araw-araw. Maganda na yung trail running. Kasi matibay yung outsole nito eh. Yan, pagkanto Vibram, no? Tsaka, ang kapal niya. Alam niyo kasi kung bakit ito kasi yung Vibram. Hindi sila gumagamit itong Vibram kasi yung reputation nito maganda. No, pa lang. Naka 1930s meron na siya. Kasi si Vitali. Si Vitali Bramani, yun. Mountaineer yun, nag-hike yun sa Italian Alps. Italian yun. May mga ice ganun. Tapos may mga namatay na kasama yun. Dahil sa sapatos. Tapos ayun, nag-develop siya ng gano'n ng sole. Pero ang nagpondo sa kanya, yung tumumo sa kanya, malaking role sa kanya yung si Pirelli. Alam niyo naman yung si Pirelli, yun, yung gulong din yun sa F1 yun. Yung F1 yung karera, yun yung gamit nilang gulong. Yun yung ngayon, yung gulong ngayon ng F1. Ganon. Kaya solid din. Ang top leading brand din yung yung mga may kagagawan dito sa sole na to. Yung nagpinansa niya para gamitin yung rubber nila. Yung Adidas meron din pero sobrang dalang lang. Pero yun nga, parehas. Yung Pirelli kasi German brand din yun eh. Parehas din. Hindi. Italian pala, no? Italian. Kasi itong Vibram, din to, Italian to eh. Tapos yung Adidas, meron din, pero sobrang dalang lang. Kasi ang talagang kakulab nila dyan, yung Continental. Ano naman yung Continental na yun sa yun yung German, no? Yung Adidas, German din. Nagkataon din para silang Aleman, no? Ganon. Pero pinagkaiba nila yung Vibram, yun. Buo na yung sole na ikukunin ng mga shoegan, no? Tapos, yung sa Continental naman, parang yung rubber lang nila sila na magdidesign yung Adidas. Meron pa yung Michelin, F130 yun sa sa Under Armour. Nung gumagamit ng Michelin yung Under Armour, matindi rin yung mga gamit nun eh. Tapos, pero meron din Vibram din sa sa Under Armour, yung mga tactical boots nila. Yan din nga ito, parang hindi umiinit. Maganda siya, mataas yung yung sa toe box niya mataas. Masarap yung ganun gawin yung paa, Ayan. Yan, so nag-slow mo tayo dito ng takbo, pero unfortunately
lubog na yung araw, medyo madilim na. Siyempre pag slow mo, no, mahina. So naisipan ko na ituloy sa bahay yung slow mo. Ayan, kaso problema pala pag slow mo, ano, ganyan, yung pag LED yung ilaw mo, yan yung nagkakasalungan sila ng frequency. May mga ano, may mga walang ilaw na sasagap niya lahat kasi mataas yung FPS ng slow mo, sasagap niya yung walang ilaw. Ayan. So ayan, pinapakita ko yung compression niya, kung paano siya mag-compress. Sabi mo mataas pa ba kaya?